Breaking news mga kababayan, sa isang press conference ni Senator Ping Lacson na tila dinidepensahan niya itong si dating former Speaker Martin Romualdez na hindi sangkot umano sa flood control issue. At ito, may buwelta rin po ito sa ating Senador Amy Marcos. At sinabi niya rito na walang peke sa kanya at hindi siya bakla. Sa magandang araw po sa ating mga kababayan. At ito, meron naman po tayong bagong balita ngayon, mga kababayan. Sa isang press conference nga po ni Senator Ping Lacson ay talagang dinipensahan niya itong si dating Speaker Martin Romualdez na hindi umano ito sangkot sa flood control issue. Bago tayo tumungo dyan sa Speaker Martin Romualdez issue, panurin muna natin itong bangayan nila ni Senator Amy Marcos at ito yung sagot ni Senator Ping Lacson doon sa mga sinabi na peke di umano at ano ba yung kilay ni yung buhok ni Senator Ping Lacson ay parang pilo pa. So ito, panoorin natin itong video na to. Ng di umano ay pork barrel sa 2026 ka, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee which I chair. Either Senator Amy thought na pilo ka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both count, mukhang hindi matutuloy yung sabunutan dito mga kababayan kasi sa bibig po mismo ni Senator Ping Lacson na sinabi niya na hindi siya bakla. I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong. I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Pilingo Honasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. So ayan mga kababayan, mukhang walang magaganap na sabunutan nga dito kasi sinabi na po dito ni Senator Lacson na siya ay lalaki at macho. So ngayon mga kababayan, dako naman tayo dito sa sinabi ni Senator Ping Lacson patungkol dito sa issue ng flood control na di umano hindi o walang bahid na flood control issue itong si Speaker Martin Romualdez. Ano lang inilubog ni Secretary Bonoan yung sarili niya dito sa issue? Akala niya makakalibre siya, pero yung records, hahabulin ka ng paper trail eh. Like for example, halimbawa si Speaker Romualdez, sa ngayon as we speak, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang directamenting nag-implicate sa kanya except Gutesa. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Pero dahil wala siya, ngayon, kung meron si Senator Amy na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. So sana mga kababayan, kung meron mang hawak itong si Senator Amy Marcos para malinawan na rin ang taong bayan. Yan, sabi niya dumulog siya doon kay Senator Ping Lacson at ilahad na yung mga ebidensya na kung meron siyang hawak. So may nag-volunteer sa inyo para ibigay yung info tungkol doon sa biniling property ng... Yeah, actually meron. Kaya nga pinaparents ko na kung pwedeng makausap yung dating may-ari para siya na mismo yung magsabi
Detalye. ng mga detalye. Ang meeting nyo before January 19, Pinipilit kong before Monday. para kung sakali pwede siya mag-appear online. Correct. 19. Okay, may Ann. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo. Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Sir, layman's term, nag-submit siya ng grid Sa coordinates. PMS. Oh. Opo. Ibig bang sabihin, sir, kung yun yung sinunod, merong project na makikita doon? Hindi. Ano- Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali eh. So pag inspection nitong DepDep ng AFP, ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun. Kasi nakalista as a flood control project sa isang maling grid coordinates. Pag pinunta mo yung grid coordinates, wala ka makitang proyekto. So naturalmente, i-report nila, ghost ito, walang proyekto eh. Lalong napahamak Bloated. lalong napahamak yung DPWH, sir, kasi mali yung grid coordinates. Hindi, pero nire-rectify na nila ngayon eh. Nagsasagawa sila ng panibagong inspeksyon doon sa mga tamang grid coordinates. Ang naging implication lang is yung 421. Kaya nung nag-extrapolate ako, di ba? Kasi kung 30,000 lahat, sa 8,000 pa lamang mayroon ng 421, that's something like 2.5% na ghost. So pagkalaki-laki sa yung sinabi ko na possible na ghost control, flood control projects. So bloated yun, substantially bababa yun. But it doesn't mean na walang ghost flood control projects. Kasi kami mismo, may mga nakita kami eh. Sir, sabi nyo, isasabpina na po siya this coming for the, okay, so hindi siya makakarating kasi nasa US siya, i-contempt nyo, iwawarrant, what happens next? May huhuli ba sa may, kanya? warrant siya, may legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. So we will make arrangements with the US Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa US authorities para maibalik siya dito. Technically, maaaresto siya sa US para maharap siya dito. May harap siya dito. Unang-una, siyempre, mag-expire yung visa niya, yung stay niya. He cannot stay there forever. Kasi normally, di ba, binibigay na yung longest na stay sa Amerika is 6 months. No? Kaya kung lalampas siya doon, magiging ano na siya, parang unauthorized na yung stay niya. So, hindi extradition, deportation. So ito mga kababayan, narinig po natin dito no, na itong si dating Secretary Bunuan nga po ay niloko daw ang ating Pangulo. Ang mangyayari. Okay, before Amor, sir, nabanggit niyo doon sa Cabral files, may 5 cabinet members, di ba? Invited po ba sila sa next hearing? Hindi pa kasi alam niyo may nakiusap si Senate President Soto. Huwag masyadong marami kasi nakatunga lang yung iba. Hindi naman natatanong. Let's just focus on the more significant parang issues to be tackled. Anyway, mahaba pa naman. Pwede pang tumawag na susunod na pagdinig kung ipapatawag natin yung mga dapat ipatawag. May report po na sinabi daw ni Congressman Leandro Leviste na inalok si Cabral na maging state witness kapalit ng pag-implicate kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Doon po ba, sir, sa naging initial meeting ng office nyo sa abogado ni Cabral? Walang may ganon. mention na gano'n? Ang na-mention lang is willing siyang mag-testify, willing siyang mag-cooperate. Kaya lang, noong mga initial information na binibigay, hindi kami nag-agree dahil sa tingin ko kulang-kulang. So ang problema dito mga kababayan ay hindi natin malalaman kung malinawan tayo no, na kung totoo yung sinasabi dito kasi nga wala na rin naman ito na si Secretary Cabral. Ano? Kasi ang sinasabi lang doon, kinonfront namin siya tungkol doon sinasabi ni Bernardo na nagdadala sa kanya ng pera sa bahay niya, hindi ba? Ang sinasabi niya, katulad din nung unang meeting namin kay Bernardo, na sabi niya, Senator, hindi naman ako nagmamalinis. Siyempre, pagka birthday ko, pagka Christmas, nireregaluhan ako ng mga district engineers, regional directors, mga 100 million, mga ganon. So, doon pa lang, red flag na sa amin yon. Sino magbibigay ng birthday gift na 100 million? Maski ikaw ay undersecretary. So, nagsenyasan kami ng aking dalawang legislative staff na wag na naming gambalain kasi nga, nag-open up na.
Ganon din yung kay Undersecretary Cabral. Through the lawyer, hindi ko naman nakaharap si Undersecretary. Ang preliminary namin noon yung lawyer. In fact, magmi-meeting ulit kami ng lawyer, I think tomorrow. Ni Cabral. Lawyer ni Cabral. Para anyway, kasi meron siyang binahagi sa aming dokumento rin. Ito na nga yung December 27, 2024 SARO na nanggaling sa unprogrammed appropriations. 50 billion pesos na 30 billion doon ay flood control projects. At doon sa 30 billion pesos worth of flood control projects, katakot-takot ang ghost. So galing kay Undersecretary Cabral, kasama yun sa isusupina namin doon sa STECOM, sa DPWH. Dahil na sa Ang problema dito mga kababayan, kung hindi nga natin malalaman kung totoo yun, yung isinumiti ng mga ganong papeles. Dahil nga hindi na mapatunayan, kasi nga wala na po itong si Yusek Cabral. files pa rin nila yon para ma-authenticate, para maging official yung pinanggali. Kasi unofficially, tinan-over sa akin ng lawyer ni Undersecretary Cabral yun. So, kailangan galing mismo doon sa original source, which is the DPWH. At sabi nila, dadali nila. So sir, si Amena Pangandaman hindi kasama doon sa 5 cabinet members? Saka na natin na pag-usapan yung issue na yon. Unahin muna natin sinasabi ko na gusto naming matakel muna. So yan nga mga kababayan, yan yung ating breaking news ngayon mga kababayan. Sa kabuuan ng kwento, tila dinipensahan nga po nitong si Senator Ping Lacson, si dating Speaker Martin Romualdez na wala umanong bahid ito, corruption sa flood control issue. Maraming salamat po.